para sa akin ha, bawat season, bawat mga kaganapan, maganda yan eh. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3, 1 to 11. Meron time na magtatanim, meron time na mag-aani, may time na bibili ka, mag-acquire, meron time naman na mag-dispose. May time na may ipinanganak, meron din time na namatay. But, sabi ng verse 11 ng Ecclesiastes 3:11, God has made everything beautiful in its time. In its time. Biro mo yan? 41 years na kaming kasal. Noong December 23, 41st year. Nakatagal ako. Nakatagal ka. Yan, isang magandang pangyayari yan. Although, the last part na yan ng 2024, pero para sa akin, no? Yung 2024, I have done something that my heart longs for. Ano yun? Makatulong pa sa mga kababayan natin, hindi lang sa church, of course, pastors kami. Yung bang merong program na ang bangko ginamit para ang mga Pilipino mabigyan ng hindi one-time, kundi lifetime ayuda, yung universal basic income, ay ako ang napili. Wala akong kalamalam sa banking industry. But when the Lord gives a mandate, lahat tayo anointed, sabi nga ni Bishop Jerry Ambi. But not every one of us is mandated to do something. Halimbawa, yung calling namin ng mag-asawa sa Love Life Specials, sa mga mag-asawa, singles at halimbawa po sa Body of Christ, hindi po basta-basta magagawa yan kung wala kang mandate. Eto ngayon sa Universal Basic Income, ang bangko mahali ka, talagang salamat sa Lord, ginamit din kami. Mandate yan eh. So for the year 2024, I would say I have done something, nag-level up. At marami ang napagpala. Pag ito po ay dumating na ng panahon na monetize, naging full currency, they will remember that one day, narinig nila ito sa someone who just heard and obeyed the Lord. Of course, lalo akong naging blessed kasi ang wife ko, kami, lagi kami magkasama. At salamat yung outpouring of God's provisions. Si Isaiah, isa lang ang kanyang raven. Siguro itim. Kami merong puti. Elijah. Isaiah sinabi. Elijah. Tapos meron kaming raven na gold ang kulay. May puti. Hindi kami nagkukulang. Salamat sa Lord at lumaki na rin ang allowance ko. Iyan ang mga ibang pangyayari na kakaiba sa 2024. Ay, ikaw? Ang daming copy-paste na lang. Ang daming ginawa ni Lord sa amin noong 2024. Ang dami naming places na pinagdalhan sa amin ng Panginoon. Overseas. Tsaka sa Pilipinas din, no? At talagang we have met a lot of Filipinos at marami pong mga opportunities na inopen si Lord na doors. So, praise God. Although sa Pilipinas, maraming in-expose si Lord na maraming mga bagay na hindi maganda. Halimbawa, mga pogo, yung mga ganyan, no po, mga nakapasok na invaders sa economy. So, pero alam natin sa Lord, laging may pag-asa. No? At ina-expose naman ng Lord, hindi sabihin nahuhuli naman. So, we thank God because He is in control. At lagi natin dideklara the Philippines is for Christ. And another thing, worldwide naman, sa Israel, napakaraming sinusuong na mga giyera ang Israel. At alam naman natin na very close ang Israel sa mga hearts ng Filipinos kasi alam natin na yan yung piniling bansa ng Panginoon. So, diyan ang galing ang Panginoon eh. Kaya nga. So, napakaraming wars and rumors of wars. At marami ding mga earthquakes, maraming hurricanes, maraming volcanic eruptions, maraming calamities na nangyari. Especially sa Pilipinas, napakadaming devastations na nangyari. But in all these things, God has sustained the Filipino people. At alam natin na tutulungan ng Panginoon ang mga nadapa na bumangon muli. No? Because God is a God who is merciful and kind. At wala siyang pinipili kung
mahirap o mayaman, Pilipino o hindi Pilipino, basta ang Panginoon ang namamayani sa lahat bilang Lord of all. Gusto ko lang idagdag, no? Ministry-wise, no? Sabi sa Hebrews 4, verse 12, the Word of God is like a two-edged sword. At minsan nilalagyan ko pa, no, na with flames of fire on it. Yung first blade, gospel work yan. Anointing to share the Word of God. And I've seen so many amazing results. Lives changed, broken relationships restored, at financially marami ang nag-flow, nagkaroon pa ng overflow, blessed to be a blessing. At saka sa altar call, ang mga tao lalong naging hungry and thirsty for God. Yan ang gusto ko dyan, no? Pag nangangaral din ako, meron pa tayong Bible School, ha? JSOM, JHMT School of Ministries. Ay, ang ganda ng ginawa ng Panginoon kasi nakikita ko yung mga kapatiran, mga manggagawa, nagle-level up sa kanilang faith. Right. At saka nagiging more effective sila sa kanilang gawain na inassign ng Lord. Then the other side of the blade ay yung wealth transfer. Yayaman ang bansang Pilipinas. Pangako yan ng Diyos eh. At sabi ng Panginoon, ibe-bless niya tayo para maging blessing tayo. Hindi lang daluyan, mauubos. Dadaloy lang yung pagpapala parang sa alulod. Pag may ulan, dumaloy lang, wala na. Tayo ay magiging reservoir of God's blessings. Kaya po, yung universal basic income now is the talk of the world. I will see results. We will all see results. The Lord will bless us for a purpose, not just to bless our families, our needs met, but to advance the kingdom of God. And you will see how God will use us, mga Filipinos, all over the world. Igagalang nila tayo dahil meron na tayong Diyos, meron tayong mensahe, at meron pa tayong pera. Isa pang magandang mangyayari, no? Dahil nanalo si President Trump again, no, sa Amerika. Ibabalik ang Biblia sa mga eskwelahan at ipagbabawal ang mga hindi ayon sa Biblia. Grabe, salamat sa Lord. Same-sex marriage. God-fearing muli ang mga Amerikano at mga nakatulong. We are so much looking towards that. Okay. At alam natin mag-flow din yun sa Pilipinas. Dapat lang, when you uphold the righteousness of God, God will pour out so much blessings that you will have no room for it to contain. Okay. Now, for year 2025, please read Isaiah 43:18 and 19. Yan ang word ng Lord for all of you, for all of us, no? For everyone. Forget the former things. Yun, kalimutan mo may nakaraan. Nahulog ka, nadapa ka, may nangyari, nakakaiba. Ako, para bagay sanaya ka ng buhay. No! Forget the former things. Yun ha. Pero yung magagandang bagay, siyempre, count your blessings. Name them one by one. Sa Psalm 103, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano yun? Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, pinagaling tayo sa ating karamdaman, binigyan tayo ng kalakasan at pagpapala na dumadaloy parang baha. Maraming dapat na ipagpasalamat. Kaya we have to bless the Lord. Yan ang former, ha? Huwag mong i-dwell ang sarili mo sa mga naging karanasan na pangit, negative. Nagdaan na lang yan because may purpose. Amen. Okay. Sabi dito, verse 18 ulit ha, forget the former things, do not dwell on the past. Correct. There's no use crying over spilled milk, no? So, kalimutan na yung nakaraan. See, sabi ng Lord, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So kapag ikaw ay nasa wilderness, ibig sabihin tagtuyot, at wala kang nakikitang ibang parang pag-asa, walang nakikitang nag-spring ng mga bulaklak o mga halaman. Mga kapatid, ang sabi po dito, ang Lord ang gagawa ng way. Bubuksan niya yung wilderness. Parang metro
Oasis, di ba? Yung Oasis ng Metro Oasis lang. Nagamit ko yung Metro kasi project natin yun eh. Bibigyan ka ng Lord ng parang bukal. Yes, streams in the wasteland. Galing ha. Walang daan, bibigyan ng Lord ng daan sa desert o kaya sa forest. Ang galing. Yes. So, may pag-asa talaga po sa 2025. At maganda po talaga maging positive, ano? So, iba yung dating kapag positive ang outlook natin eh. Kesa kung nagmumukmuk tayo, lagi tayong nadidepress o kaya laging malungkot yung mukha natin. Talagang ang mangyayari sa atin, malungkot yung buhay natin, no? So, lagi tayong maging masaya, lagi tayong hopeful and joyful in the Lord. Kasi ang pag-asa naman natin sa Panginoon talaga eh. So, you have to confess the positive aspects na mangyayari sa buhay mo. Kasi Numbers chapter 14 verse 28, I will do the very word I hear you say. Yeah. So life and death, Proverbs 18 verse 21 are in the power of the tongue. Kaya walang malas. Kung magsabi ng malas, tama. Kundi wala ring swerte, di ba? Yung malas parang may nagdaan na masakit na part ng buhay ko, pero merong mas magandang mangyayari. Kaya minsan nga pag tinatanong yung ibang mga kapatiran natin, kamusta ka na, kapatid? Mas mabuti. Maganda. Mas mabuti kaysa dati. Payaman ng payaman, maganda ng paganda. Yan ang maganda. Pero I just want to leave something that you can remember. I hope, ako in the positive side. Walang battery na ginagamit sa sasakyan o sa cellphone na puro positive. Tandaan mo ito merong negative. Ang tanong ko lang, gaano kaya karami yung negative sa positive? Hindi dapat dumami, kailangan pantay sila. Pantay mo sila. Basta, kung may nangyari mang hindi maganda, negative, count it as a challenge. You have to rise up and level up, confront every issue, problem with a positive spirit. Bakit? Kasama natin ang Panginoon eh. So I'll give you this acronym. TOP. Be on top of every situation. Sa buhay mo, sa trabaho mo, saan ka man pumunta. Remember the word TOP. Okay, number 1, transform. Dapat ang buhay mo transform. Tama na yung ugali na hindi maganda, magaspang, nagkamali ka na nga doon, nadapa. Pupunta ka pa, may problema ka na. Ikaw may problema, huwag mong sisihin ang gobyerno, si Satanas, lahat na lang sinisi mo. Isa lang daliri sinasabi, yung tatlo nakaturo sa iyo. So you have to wake up. Lahat ng mga mali mo, nakaraan na yun, do not go back to those mga errors mali sa buhay. Paano mag-New Year's resolution sila? Hindi. It is a decision. Mayroon kung New Year's resolution lang eh. Hindi it has to be a lifetime decision. Kung gusto mo lang, decision lang yan eh. Relasyon na hindi tama, anong magandang decision mo? Huwag kang magpatuloy. Putulin mo na. Kung meron kang boyfriend, girlfriend, jowa, huwag niyong gawin yung pang mag-asawa na hindi pa kayo kasal. Decision yan eh. So transformation is a process and you can do it alone, not alone, but by the grace of God. Kaya mo yan. Ano yung isa pa, kung natatanda mo sa top? Yung isa, obedience. Yung sa top. Dapat susunod ka sa asawa mo. Ano yung baliktad? Dapat siya susunod. Sabi sa 1 Samuel chapter 15, obedience is better than sacrifice. Very good. Gusto mong pupunta sa church, gusto mong magbibigay ng kahit na nung mabigay mo. Pero sabi ng Lord, mas mabuti sa akin yung sumusunod ka kaysa nagbibigay ka sa akin. Si Saul, naghahandog, hindi mo sa pare, hindi mo naman-mandate. Ang sabi ng Lord, patayin, lipulin lahat. Abay, nag-spare pa at naghandog pa. Sabi ng ating kapatid na si Prophet Samuel, unto the Lord, obedience is better than sacrifice. So importante yan. John chapter 14 verse 15. Ano sabi din ng Lord? If you love me, obey. Keep my commands or obey my commands. At ang nakapagtataka, bakit inulit? Kasi bisan tayo, pag sinabihan, di nakikinig o nakalimutan na. Inulit sa verse 23. If you love me, obey my command. Sabi nga ng Lord, John 14, John chapter 4 verse 34, my food is to do the will diba tayo, of kanin, ulam, chicken pork adobo, sa iba,
pasta, tinapay, sa kanya. Sabi nga ni Satan, gawin mong tinapay ang mga bato. No, man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. So sabi niya, my food, yung cravings niya, yung buhay niya is to do the will of Him who sent me and to finish the work. So, obedient si Lord kahit na at the point of death. Alam niya, mahirap yung gagawin niya, pero not my will, but your will be done. Very much important. For 2025, we have to obey what God wants us to do for our own good and for the common good. Obedience. And yung number 3, nakalimutan ko yung P. Purpose. Purpose-driven. Oh. Sabi po sa Romans 8:28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose. Nakalimutan mo. Psalm 138 verse 8, for the Lord will fulfill His purpose for me. Nadapa, may ginawa kang kapalpakan, may nangyari sa buhay mo, natanggal ka sa trabaho, may relasyon na hindi tama, nagka-break kayo, ang dami mong sakit na pinagdanas mo. Pero tandaan mo, may Romans 8:28. All and we know, things, NLT ang ganda ng version and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So lahat ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin, pwede palang i-turn ng Panginoon yan para matupad ang kanyang purpose kasi mahal niya talaga tayo. Yung iba nga, lalo ako, sinabihan ako, gumawa ako ng plan of action ko, calendar for 2025. So sabi ko, I don't operate in that manner. I move one step at a time or one day at a time. Bakit? Gawa ka ng New Year's resolution. Hindi mo naman na fulfill. Kaya ako, personally, I just hear and obey the Lord. Kung anong sabihin ng Panginoon sa akin, yun ang gagawin ko. Bakit? Yun ang sabi ng Lord eh. Mas magiging masaya ka sa buhay mo kung ano yung sinasabi, sumunod ka lang. Just hear and obey the Lord one day at a time. And your life will be fulfilled, will be productive, fruitful, and you will be a channel of God's blessings. So, hear and obey. This year, 2025 coming, I pray that you will be prospered. Your life will be blessed and prosperous. We don't know kung anong mangyayari talaga sa 2025. Pwedeng dumating na si Lord by 2025, di ba? Rapture muna. Pwede na. Yung physical muna, bago yung physical. Pwedeng mag-rapture na this 2025. So, we have to be ready. Bayaran mo muna yung utang mo. We have to be ready for anything, no? Laging prepared yung heart. Sabi ko nga lagi, pagkagabi, mag-confess ka na ng lahat ng kasalanan mo. Para kung dumating man si Lord, ready ka anytime. Tsaka dapat, ako, I'm a fulfilled man. I'm a fulfilled husband and a father. And I'm a fulfilled servant of God, no? Dapat ganun. In everything, give thanks. Sabi nga ng isang doktora, Dr. Mylene Myers, no? Ravara Myers, sabi niya, Kuya, ano nga yung maintenance? Kasi tinuro ko nakikinig siya. Sabi ko sa kanya, 1 Thessalonians 5, 16, 17, and 18. Ano yung 16? Rejoice forevermore. Dapat laging masaya. Mga Kristiyano, kahit walang pera, nakangiti. Bakit? Sanay na. Marunong magdala. Anyway, rejoice forevermore. Verse 17. Pray without ceasing. And the last one is very important. Give thanks in everything. Give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. I pray you will not forget that. That's our maintenance all throughout the days of our lives. Alright? So move on, give your best to the Lord, and make sure that you will honor God in everything that you do. Yes. May this word be an inspiration. Come on, level up and glorify God. To the glory of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In Jesus' name, we bless you. Amen and amen. So,